ang isipin dapat ng tao, bakit ginagawa nila ito? Bakit pilit na inaagaw itong liderato, mayorya ng Senado kahit na mahina ang legal na batayan? Ano ba ang kinakatakutan nila? Ano po yung sinusulong nila? Yun ang dapat tandaan ng tao. So diba, bawat grupo may katwiran yan eh. Meron silang basihan doon sa mga aksyon nila. Pero again, hanggat hindi nare-resolba kung sino talaga ang hanggat hindi nagkakaroon ng 13th or 14th, 15th member yung bawat grupo, lahat ng action nila questionable. Yeah. Opo, opo. Magiging ganun. Nakalimbo tayo hanggat hindi nabubuo yung true majority. Kasi kahit naman sila Senator Sherwin, diba, kaya nga nila hindi mahalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Acting Senate President lang ang itinalaga sa kanila dahil alam nilang kailangan nila ng 13. Tingin ko, ang ano lang, Jayden and Mar, diba, dahil sa nakita natin doon sa Abilino versus Cuenco na hindi naman pala malinaw or hindi naman pala sapat na batayan para doon sa ginawa nila. Ang dapat lang tanungin ng mga tao is, bakit nila pinilit yun? Diba? Bakit nila pinilit, kahit mahina yung batayan, bakit nila pinilit? Bakit hindi na lang sila nag-antay ng makakuha ng 13 na miyembro sa hanay nila? Bakit nila ginawa ng June 3, the day before yung June 4 Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinabunuan ni Senator Pia at ni Senator Dante Marcoleta? Diba? Yun yung mga tanong na dapat alamin ang sagot ng taong bayan. Tapos sabi ko sa post ko, yung ombudsman, nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Chis Escudero kasama ni former Speaker Martin Romualdez. Makakasuhan pa ba si Senator Chis Escudero na lumipat na sa mayorya? Makukulong pa ba siya? So yun yung mga tanong eh. Yung legal issue at hindi yan mareresolve hanggat makumpleto yung true majority of at least 13 on either side. Pero para sa taong bayan, yun ang dapat mga tanungin para kung kinakailangan gumawa ng aksyon ng tao, 'di ba? Alam nila kung bakit nangyayari itong mga ito sa Senado. Actually, kung maalala mo, attorney, nung 3 araw nga na walang sesyon at panay po yung live stream ni SP Alan Peter Cayetano, ay nasabi na rin niya na talagang may gagawin po yung nasa minorya na pagpapalit ng mga chairmanships doon sa mga committee, which is nangyari na nga. Itong nangyaring palit liderato at nais o plano daw talagang pigilan itong Blue Ribbon Committee hearing nila kahapon, which is nakita natin na may mga issue nga ng mga pagharap. Andun nga mismo yung SILG, John Vic Remulla. Nakita po natin yung tulakan, no? Nangyari po sa pagitan nila ni Senator Robin Padilla at ni SILG Remulla, attorney. Ano naman masasabi mo doon? Kaya malinaw naman talaga na yun nga eh, dahil doon lang sa timing eh, kahit hindi na natin even if we give Secretary John Vic the benefit of the doubt na na naglalakad lang daw siya pa uwi, 'di ba? Hindi niya pinipigilan sila Senator Robin at Senator Pia na pumasok ng Senado. Kahit wala po yun eh, yung timing lang nung Senate takeover. Kasuspe-suspecha na. Kasi pwede naman po nilang gawin yon later on eh. Diba? Kung wala silang kinakatakutan or kung kagaya ng karamihan ng Pilipino, gusto nilang marinig yung gustong sabihin nitong 18 Marines. Diba? Never mind kung totoo or hindi eh. Kaya nga magkakahiring para sukatin eh. Kung totoo yung sinasabi nila or hindi. Pero yung hindi pa sila nagsasalita or hindi pa nasusubukan yung kredibilidad nila, ay pinipigilan mo na sila. Eh, anong pong sinasabi nun tungkol sa kanila? Hindi po ba? So, mabuti na lang na kahit na may mga hakbang para pigilan sila, eh, kahit pa paano, na isulong na ituloy naman yung hearing kahapon. So,
hindi naman naging successful yung ah, pag pagtatakip nitong Gatchalian 12. Ngayon, um, I think it's a fair question, kasi may mga tanong bakit daw yung ibang mga pinangalanan na senador noon ng 18 Marines hindi nasama sa hearing kahapon. Mm. So fair question 'yun, pero dapat kasi I guess lalabas 'yun sa Monday, 'di ba? Mm. Kaya ako, para sa akin bilang Pilipino, ako gusto lang malaman yung totoo, 'di ba? So kahit na para sa akin bilang abogado, mas kinikilala ko yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, interesado din akong malaman kung anong mangyayari sa Lunes. Opo. Kasi kung katotohanan lang naman ang gusto nating malaman, 'di ba? Gusto ko rin masubukan yung 18 Marines na ang kaharap naman nila yung mga mga halatang galit sa kanila or may mga intensyong masama laban sa kanila dahil ito yung chairman mismo ng Senate Blue Ribbon Committee ng kampo ni Senator Gatchalian, napangalanan ng 18 Marines, 'di ba? So magandang makita sa Lunes kung ano yung magiging daloy ng talakayan dahil naimbitahan daw sila ulit nitong grupo naman ni Senator Tulfo. Pero personally, kayo po, attorney, kung tatanungin, dapat ding pumunta ba itong mga 18 Marines doon sa hearing ng ni Senator Erwin Tulfo on Monday? Alam mo, kung kung ako bilang Pilipino lang, gusto ko pumunta sila dahil kung totoo naman yung sinasabi nila, maipapakita naman nila yung na totoo yung sinasabi nila kahit anong panghaharas yung gawin sa kanila ng mga senador. Pero that's easier said than done eh. Di ba syempre pag pumasok ka sa Lions Den at ang kaharap mo puro senador na pwede kang putulin anytime, 'di ba? Pwede kang bastusin, pwede kang pahiyain, pwede kang takutin, 'di ba? Pwede kang i-contempt kung hindi nila gusto yung sagot mo, 'di ba? Mahirap 'yun. Kaya kung ako yung so bilang Pilipino, ako gusto ko silang pumunta pero kung bilang abogado nila, ako magdadalawang isip ako kung papadala ko sila doon. Anyway naman, meron namang legal basis kung bakit hindi dapat kilalanin naman itong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. So yun ang dapat pag-isipan ni ni Attorney Baligod. Yeah. Opo. Siguro, attorney, yung huling mensahe mo na lang para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Napakagulo po ng politika, napakagulo po ng gobyerno natin ngayon. Kaya sana ay magmatiyag lang tayo at huwag tayong basta maniniwala, lalo na sa mainstream media kasi parang masyado silang bilib sa mga opinion ng mga former law deans, IBP at mga legal expert ko na sinasabi na valid daw yung nangyari noong June 3. Pero yun nga po, kung aaralin niyo pong mabuti at kaya pong gawin to ng kahit sinong abogado, kung aaralin po nila ng mabuti yung Abilino versus Cuenco at yung ibang mahalagang provision ng konstitusyon at rules ng Senate, makikita po nila na hindi po matibay na batayan yung Abilino versus Cuenco doon sa ginawa ng Gatchalian 12 noong June 3. So, ulitin ko lang po, 'di ba, may legal issue na po 'yan, wala na po tayong magagawa diyan. Hayaan na po natin yung bawat kampo na gumawa ng hakbang para ma-resolve 'yan, pero ang isipin dapat ng tao, bakit ginagawa nila ito? Bakit pilit na inaagaw itong liderato, mayorya ng Senado kahit na mahina ang legal na batayan? Ano ba ang kinakatakutan nila? Ano po yung sinusulong nila? Yan ang dapat tandaan ng tao.